Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kasunod ng anunsyo ng Mac, ang mga huling item ay dahan-daang itinulak pataas. Lahat, curious ka ba kung ano ang huling bagay? Eto, hindi na ako magpapakitang gilas. Sa pagtango ng MC, opisyal na binawi ng katulong ang pagtutulak ng mga gamit ang pulang tela. Ang lupa ay natatakpan ng isang bato na kasing laki ng isang itlog. Lahat, ito ang bituin ng mga kasangkapan at bato. Manhid ang mga tao. Bagamat matagal mo nang nahulaan, kapag may inilagay talaga sa harap mo, iba pa rin ang gulat kung tutuusin. Ang bagay na ito ay napakatalino. Ang tinatawag na sandata na batong bituin ay ang habang buhay na pagsisikap ng isang maalamat na taga-dalisay ng bato. Mukhang may kwento ang master na ito na kinukwento ng Master of Ceremonies, pero hindi talaga ito pinansin ni Han Sanchen. That time, iniisip niya kung talagang tinatamaan siya, kaya hindi niya narinig ng malinaw ang maraming detalye. Saglit lang din siyang nakinig sa buong proseso. Malamang na nangangahulugan ito na ang master na ito ay nabubuhay at gumagana sa pagpino ng armas. Ngunit sa buong buhay niya, nabigo siyang pinuhin ang isang sandata na nababagay sa kanya. Ito ay maliwanag, tulad ng mahirap para sa isang doktor na pagalingin ang kanyang sarili. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang Panginoon, na may panghihinayang at isang panghabang buhay na pagtugis sa sarili, ay artificial na pinande ang batong bituin na ito. Ang kahulugan nito ay maaari itong ihalo o inukit sa bato, tulad ng mga porma sayon o ilang mahiwagang kasanayan. Parang isang uri ng programa para sa isang drone. Maaari kang maglagay ng ilang nakapirming set dito. Ang sandata na bato ay parang chip ng drone. Ito ay makakatulong sa armas na natanggap sa ilalim ng ilang mga pangyayari upang mabiyayaan ng pagbuo sa loob ng sandata na bato, upang automatiko itong makipagtulungan sa may-ari at bumuo ng isang artificial na bersyon ng tibak ng tao. Tawagin ang bagay na ito na walang lasa, ito ay talagang walang lasa. Kung tutuusin, marami pa ang hindi pa natuto nito, kaya nasaan na ang mga dagdag na porma sayon o kaukulang pamamaraan sa pagukit sa bituin ng mga kasangkapan at bato. Ngunit kung gusto mong tawagin itong kahanga-hanga, ito ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, kung mayroon kang karagdagang mga kasanayan, maaari mo talagang isulat ang mga ito sa toolstone. Nasa Cheshi na idirekta ang mga armas upang magsagawa ng mga independenteng pag-atake batay sa hanay ng mga likas na kasanayang ito. Sampain, sa isang tiyak na lawak, maaari mong maunawaan ito bilang 2 laban sa 1. Ang sandata na ito ay katumbas ng pagkakaroon ng sarili nitong kamalayan at sarili nitong hanay ng mga diskarte at killing moves. Kaya hindi ba't isang tao ang may kontrol? Sa nangungunang labanan, ito ay isang kalamangan lamang. So, depende kung saang anggulo mo naiintindihan ang bagay na ito. I really don't want to stay anymore, Joe yung laugh, ang buong 12 round ay talagang perpekto para sa iyo, Kuya So. Kung gagawin mo ito, hahanapin kita kung saan-saan. Medyo nanlumo din si Han Sanchen, ngunit talagang interesado siya sa bagay na toolstar. Marami siyang kakayahan, at hanggat maaari niyang bahagyang baguhin ang mga ito upang umangkop sa palakol ni Pango, ang bagay na ito ay magiging malaking tulong sa Han Sanchen. Akala mo kung ano ang kakaharapin ng mga kalaban niya noon. Ang hinarap niya ay ang mga pervert na pag-atake at random na pag-atake ni Han Sanchen, at kasabay nito, naroon din ang pag-atake sa sarili ng hari ng lahat ng armas ng walang kontrol. Ang isa ay isang pervert, at ang isa ay isang dominanteng sandata na hindi mo mapipigilan at maiiwasan lamang, kung sino man ang lagyan nito ay malas. The more this happens, the more I want to meet the owner of the famous store where I am staying. If there is a chance,
I really want to ask him in person kung siya ba ang long-lost brother ko. Hindi napigilan ni Han Sanchen na matawa sa sarili. 100,000,000. Ayaw nang magpanggap ni Han Sanchen, magtiis pa kaya siya nagtaas ng kamay at nagbigay ng napakataas na presyo. Sa oras na ito, kung titigil ka sa pagpapanggap, dapat mong ipakita ang iyong saloobin. Mapait na ngumiti si Joyong, I see it like this. I'm not even worse than you. I even want to ask him if he is your brother. Anong klaseng auction ta? This is just to give benefits to you, Kuya So, coming. Sumang-ayon din si Han Sanchen sa katawa-tawang pananaw na ito. Pagkatapos ng pilit ng ngiti ay tumingin siya sa eksena at inisip kung may pahiwatig ba sa presyo. Kasabay ng dumadagandong na pagbid ni Han Sanchen, marami ring mga mata ng tao ang tumingin dito. Gayunpaman, kumpara sa dati, ang mga mata na tinitingnan ng lahat ngayon ay medyo mapurol at ordinaryo. Tumingin lahat dito, mostly kung nagbibid pa siya, yun nga lang, walang ibang iniisip. Walang gustong makipag-away kay Han Sanchen, at talagang hindi na kailangang makipag-away. Kung gusto mong makuha, dapat kang kumilos mula sa harapan, kung tutuusin, kahit na nga ay makikita na ang alon na ito ay halatang tugma sa nauna. Kapaki-pakinabang bang kumuha ng isa ng mag-isa? Siyempre ito ay, magagamit mo pa ito para kasuklam-suklam si Han Sanchen at hilingin sa kanya na magbayad ng mataas na presyo. Ngunit dahil sa pagkakakilanlan ni Han Sanchen, kakaunti ang mga taong handang masaktan siya para sa kaunting pakinabang. Kaya naman, marami na rin ang nagdesisyon na manood na lang ng palabas. Siyempre natutuwa din silang makita ang ilang mga tanga na handang makipaglaban sa Han Sanchen ng ulo. Kung tutuusin, ito ay isang magandang palabas na panoorin. May mga ganyan talaga, marahil ito ay dahil mayroong lahat ng uri ng mga bagay sa mundo, o marahil ang ilang mga tao ay handang magsakripisyo ng iba pang mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan. Ang presyo ay kalaunan ay itinulak sa 600,000,000. Gayunpaman, ang halagang ito ng pera ay talagang wala sa Han Sanchen. Ang isang libro ng mga pagsasanay ay maaaring ibenta sa bilyon-bilyong dolyar, ngunit ang 600,000,000 na ito ay katuwaan lamang. Naglaro talaga ng Grand Slam si Han Sanchen nang hindi niya alam. Sa totoo lang, hindi kailanman naisip ni Han Sanchen na gawin ito bago siya dumating dito, ngunit may mga bagay na kakaiba at walang katuturan na pumupunit sa iyong mga depensa ng hakbang-hakbang, at sa wakas ay ipinaramdam mo na ikaw ay napunta sa isang tiyak na sukdulan. Congratulations to this gentleman for buying our last treasure of this round for 600,000,000. Habang tinatapos ng MC ang desisyon, natapos ang 12 round ng auction. Susunod ay isang pahinga ng halos kalahating oras. Hindi nagtagal, dumating ang isang utusan mula sa isang sikat na tindahan na may dalang mga gamit para mangolekta ng pera. Binayaran ni Han Sanchen ang pera, at pagkatapos ay hiniling kay Joe yung nakunin ang kanyang card at ilipat ang pera ng mga kaibigan na tumulong sa pagkuha ng litrato sa iba. Nang matapos ito, nagchat ang lahat saglit, at karaniwang inimpake ni Han Sanchen ang lahat at inilagay ito sa storage ring. Bumalik na rin sa stage ang MC. Lahat, kalahating oras na para makapagpahinga ang lahat, nakangiting sabi ng Master of Ceremonies. Medyo hamupa na ang excitement period ng taong kumuha ng litrato, at ang kumuha ng litrato ay nakakuha na rin ng sapat na lakas upang magpatuloy. Kapag bumaba na ito ang magiging pinakamahalagang proyekto ng ating nayon. Ito ang finale at ang pinakamalaking sorpresa. Bago ay load ang mga kalakal, hayaan mo akong ipaliwanag ng maikli ang pangkalahatang sitwasyon. Ngayon, ang aming grand finale ay hindi isang bagay upang maging tumpak, ngunit isang tao. On the surface, everyone maaring disappointed with this person, or maybe they just think she is very beautiful, parang hindi naman malaki ang halaga para mabili siya bilang concubine sa malaking halaga. Pero sa totoo lang, hindi simple ang background ng taong ito. May isang alamat na kung makuha mo siya, maaari kang makakuha ng pinakakritikal na impormasyon tungkol sa isang banal na bagay. Para sa banal na bagay na ito, masasabi ko sa iyo nang may 100% na katiyakan na sino man ang makakuha nito ay magagawang utusan ang mundo. Sure enough, consistent ito sa information na binigay ng matandang Liu dati, pero nagdagdag ng kaunting impormasyon ang MC, ibig sabihin, kagandahan din ang misteryosong taong ito. Isang kagandahan,
ibang background, na may kaugnayan sa isang banal na bagay. Parang pamilyar sa Han Sanchen ang script ng kwentong ito. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, naisip ni Han Sanchen na imposible ito. Ang kaisipang ito ay umiral lamang sa isipan ni Han Sanchen sa isang segundo. I have a question, if it is such a mysterious good thing, why don't the famous store keep it for its own use? Instead, it puts it up for auction. Yes, and I heard news that this thing is being auctioned. It depends not only on the price, but also on if it is destined. We would like to ask, what is destiny, or what is the standard of destiny? Tama na, huwag tayong maingay at mauwi sa wala, hindi ba ito ang pagtrato sa atin na parang unggoy? Malakas na tanong ng mga tao sa ibaba, at bagamat maraming tao ang hindi nagtanong, talagang pareho sila ng iniisip, kasama na si Han Sanchen, na sobrang nalilito din dito. Misteryosong ngumiti ang MC at nagsalita. Paumanhin, hindi ko masasagot ang tanong na ito para sa lahat, ngunit may isang tao na makakasagot nito. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, biglang nagsalita ng malakas ang Master of Ceremonies. Ngayon, mangyaring anyayahan ang aming may-ari na umakyat sa entablado. Kasunod ng announcement ng Mac, isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng gintong damit ay dahan-daang umakyat sa stage mula sa gilid. Nakamaskara ang lalaking ito, kaya hindi namin makita ng malinaw kung ano ang hitsura niya, halos mahuhulaan lang namin ang edad niya base sa hugis ng katawan niya. Gayunpaman, ang pagiging misteryoso ay isang misteryo, at ang pagsusuot ng maskara ay may suot na maskara, kakaiba talaga ang ugali ng lalaking ito. Hindi bababasa, ito ay nagbibigay ng impresyon na siya ay ang uri ng tao sa isang superior posisyon. Lahat, sa ngalan ng sikat na tindahan, tinatanggap ka ng may-ari ng tindahang ito sa aking hamak na tahanan, magalang naman siya pagdating niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Su Yingxiao at mahinang sinabi kay Han Sanchen, mukhang ganito siya, mga 40 o 50 taong gulang na siya, ngunit ang boses niya ay parang isang taong nasa 20s, sa tingin mo ilang taon na talaga siya. Ngumiti si Han Sanchen, para sa ganoong kalaking lugar na tumakbo ang isang tao, ito ay likas na pambihira, maging ito man ay sariling pagtatanim o pagpapanatili ng kanyang katawan, ito ay dapat na maihahambing sa iba, marahil, daan-daang tao ang kanyang tunay na edad ay 3 taong gulang, ngunit ang kanyang hugis ng katawan ay nasa katanghaliang gulang lamang, at ang kanyang boses ay tulad ng isang bata, hindi ba ito normal? Tumango si Ivory. May sense ang sinabi ni Han Sanchen. Kahit ilang taon na siya, curious lang ako sa kanya, sabi ni Ivory. Hello, may-ari. Sa madla, ang lahat ay sumambulat sa tagay na nakakagulat. Ngumiti siya ng mahina at winagaway ang kamay, senyales na tumahimik ang lahat, ramdam ko ang sigla mo, pero isang bagay din ang alam ko, iyon ay, pagdating ko sa entablado, talagang tinatanggap mo ako, ngunit gusto mong sagutin ko ang mga tanong na mas gusto mong malaman, di ba? Heto, bibigyan ko muna ng simpleng sagot. Ang sagot ko ay sumabay sa iyong mga katanungan. Alam ng lahat na ang isang magandang bagay ay maaaring makuha ng lahat, ngunit hindi lahat ay maaaring makakuha ng isang ganap na pinakamataas na banal na bagay. Kung hindi ka nakalaan na tao, kahit na ang pinakamataas na banal na bagay ay inilagay sa harap mo, hindi mo ito maaalis, at hindi mo ito makukuha. At para sa taong nakatadhana, minsan kailangan lang niya ng maliit na pagkakataon para mabuksan ang mga lihim ng langit at lupa at makuha ang kapangyarihan ng mga banal na bagay. I don't think you have any objection to this. Lahat ay tumango, at ito ay talagang naging imposible para sa sino man na makahanap ng anumang mali dito. Kung hindi, lahat ay maaaring magkaroon ng pinakamataas na banal na bagay, at ang pinakamataas na banal na bagay ay nasa mga lansangan, at hindi ito magiging kasing halaga ng ngayon. So, after the famous store got this thing, the owner of this store didn't have this fate, so he could only take it out to see if any distinguished guests were destined to have it. Ito ang dahilan kung bakit gusto namin itong ilabas. Kasabay nito, ito rin ay dahil alam ng may-ari ng nayong ito na ang kataas-taasang banal na bagay ay nangangailangan ng kapalaran, kaya siya ay nagtakda ng mga patakaran at nangangailangan ng mga taong may kapalaran. Matapos marinig ang paliwanag na ito, ang lahat ay wala nang sinabi pa. Dahil hindi siya tinatrato na parang unggoy, it was all down to luck.
Master, paano mo malalaman kung ikaw ang nakatadhana? Magandang tanong, ang may-ari ng nayon ay mahinang ngumiti, at pagkatapos ay gumawa siya ng isang matalim na hampas sa hangin gamit ang kanyang kamay, at isang pabilog na hugis pinto na enerhiya ang lumitaw sa hangin. Ang ginagamit ng may-ari ng baryong ito ay isang makapangyarihang bato na espesyal na ginawa ng isang dalubhasa na katulad ng aura ng isang banal na bagay. Ito ay maglalabas ng isang pabilog na pinto na tulad nito. Kahit sino ay maaaring tumayo pagkatapos magbid ng ilang sandali, at ang pinto ay automatikong itutuon sa kanya. Kung ang pabilog na pinto ay umilo na pula pagkatapos ituro ang taong iyon, nangangahulugan ito na malamang na siya ay nauugnay sa banal na bagay, at ang kanyang bid ay isang wastong bid. Sa kabilang banda, kung bumangon ang bidder ngunit hindi nag-ilaw ang pinto, ibig sabihin ay wala silang swerte at magiging invalid ang bid at hindi na mabibilang. Pagkatapos marinig ito, maraming tao ang naging masigla. Kahit paano pa sabihin ang bagay na ito, at least ito ay patas at bukas, kaysa ipaubaya sa may-ari ng bangko gaya ng dati nilang hinulaang. Kaya, natural lahat gustong subukan ito. Kung ganoon, mabilis tayong magsimula. Oo, may-ari, hindi ako makapaghintay. Nakikinig sa nag-aalalang boses ng lahat, ang may-ari ng nayon ay tumawa, lahat, mangyaring huwag mabalisa, ngayon, anyayahan natin ang misteryosong tao na lumitaw. Pagkahulog na ng mga salita, gumalaw ang gilid ng entablado. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!